Happy Sunday! Happy Sunday. So, nandito lang kami sa bahay dahil wala kaming church today. So, ngayon, nag-brunch na naman kami. Ito, almost 11 a.m. Yun, so ito yung niluto ni Jamie, fried rice. Fried rice na may... Ano yung mga nilagay mo rito? Crab stick, carrots, chicken. Yun, so crab chicken sticks, carrots, chicken, tsaka itlog, di ba? And then, ako nag-request na itong tocino dahil, ayun nga, nag-uubos nga kami ng laman ng fridge. And then, of course, ito, coffee. What do we have here? Yun, may suka din. Kaya lang, hindi ko na nga nilagyan ng sili kasi may timpla na siya. And yung sili ko kasi, isang peraso na lang. Hindi naman kami makabili. Kaya tinitipid ko siya. And itong dalawang maliit naman, nag-uunahan sila. Dahil gusto nila na sila yung gagawa ng coffee para sa amin. Taking something out. Mommy, Dad, let me. Ha? Hot, no? Dad, I was not hot. It's not hot. The cover's not hot. Me? Since nasa basement nga kami, hindi pa kami talaga lumalabas ng bahay. Pero eto, sa small window namin, ayun, hindi ko alam kung nakikita nyo. Yan, hanggang ngayon, nagsisnow pa rin. So, nag-start siya since yesterday morning. Pero tuloy-tuloy siya. So, hindi ko lang alam kung ano yung tsura sa labas. Most likely, ganun ulit. Like yung last time na pinakita ko nga sa inyo na balot na ng yelo yung sasakyan. Ice. Can you get it? Where's the ice? Where's the ice? Yan, ayaw niya na mag-eat na kape. Kaya nilalagyan niya ng ice. Give it to me now. Here. So, ako nga, since yesterday nga, wala masyadong magawa. Naka-4 na kape ata ako the whole day. Kaya kagabi, halos hindi rin ako nakatulog. Sky, you wanna try it? No, 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 no. Sige, Sky, try it. Yung papasubok ng I Jamie kay tried Sky it. itong kimchi. Where? Is it spicy? No, it's not. You wanna try it? You wanna try it, Enzo? And so I want to try it. Just try it. Flour. It's sour? You first, Sky. Just try. No. I feel it the same. I see. How is it? Why is your face like that? Bad? How is it? Bad. How about you? How about you, Sky? Just try it. I hate kimchi. Ew. Try it lang. Wala pa nga. That's rice. I just eat it. No, that's No. rice. Ew. Come on. I'm throwing this in the trash. Okay. Ew. Not for me. One for my friend. Ayan, nagbihis na si Madam. Gusto daw din lumabas sa labas para makita kung ano itsura. Ano, lalabas ka? Nabitin na tong Pajam. Sige. Tignan natin kung ano meron sa labas. Dali. Wow! Ang taas na. Wow! Winter Wonderland. Oops! Grabe. Natabunan na yung kotse. So, ayan na yung kotse. Yeah. Ayan, 8 p.m. na. Tapos na kami kumain. And ito si Jamie, natulog lang din buong hapon. Siyempre, rest time. Minsan lang yan eh. Yun, so sabi ko nga dun sa last video ko, no, kung meron pa nga kayong mga questions, please feel free lang na ilagay sa comment section. So right now, since wala naman kami ginawang buong araw, and ito si Jamie, pahingang-pahinga naman to. And then tomorrow, family day, wala uli kaming pasok, but most likely, siguro, lilinisin ko lang yung sasakyan, and then malamang dito lang uli kami sa bahay dahil since holiday nga, sarado yung mga
yung mga malls dito, yung mga tindahan, pero siguro may bukas yung mga restaurant. So ngayon, subukan lang natin sagutin tong mga questions doon sa comment section doon sa last video ko. Gagawin ko na lang sunod-sunod, no, para mabilis. So yung unang comment came from si Bo Ong. Happy Family Day. Hi Bo, Happy Family Day din. Yun, si Bo na na-meet ko na rin to once. Siya nga yung nagbigay ng tikoy sa amin last Chinese New Year. The second naman is from kay Andy. So yung comment niya is, saludo po ako sa inyo, uproot your whole family and immigrate sa Canada na wala pong kayong family. Try to apply sa government, provincial or federal. At least my job stability and it pays well. I'm rooting for your family. DM nyo lang po ako for job opportunities sa federal government. Hindi po madali pero worth it naman. Yon, Miss Anne, thank you dun sa offer mo na work nga sa government. Siguro yung hesitation lang namin is like right now hindi pa po kami PR. So hindi namin alam kung paano siya makaka-affect, kung nagsisponsor ba sila ng PR. So yung third came from JCX Ella. As long as masaya ang family mo, walang sakit at nasusubaybayan mo ang paglaki ng mga bata, ayos na yon. Aanhin mo ang maraming pera kung lagi kang wala. Di masyadong nakakabonding ang mga bata at bagsak ang katawan. And 100% agree. By the way, ito si Jamie. Ito yung suki din ng comment section. Kapag may ina-upload ako na video, ang diretso niyan is yung comment section. Kasi to be honest nga, yung mga comments nyo, no, yun yung nag-encourage sa amin para gumawa pa ng mga videos. Di ba lagi ko nga sa'yo sinasabi yan na mas mabuti na ang problema natin pera kaysa sa one of our family members magkasakit o parang yung something na hindi natin makokontrol. Kasi ang pera naman, kaya naman natin kitain yan. Si Ate Susan Moreno, ito si Ate Susan, lagi rin tong nagko-comment doon sa mga videos ko. So sabi niya, first of all, you really need to work hard in the start, pero you need to know your limitation. Hope you get your dream come true. So siguro kahit pa paano medyo nakagraduate na kami dun sa phase na yon, na siguro nga nung time na student pa ako, doon ko na yung experience lahat ng mga sinasabi nila na yun nga, mag-aaral ka na tapos dalawa pa yung trabaho mo. Looking back, ayun, tatawanan mo na nga lang na pagdaanan ko pala yung mga ganong bagay. And minsan nga, ito si Jamie, pag nag-uusap kami, like yung nanood kami ng Hello, Love Again. Ayun, parang hindi raw siya makarelate dahil Grabe ka. hindi, yung mga iba kasing nakasama ko rito, lahat kami relate nga kami doon sa movie na yun kasi hindi man exactly the same pero more or less na-experience nga namin kung ano yung mga hardships na pinagdaanan nila. Pero si Jamie, hindi nga siya makarelate kasi pagdating nga niya rito, nakahanap na kagad siya ng work. Na-bless ako agad ng work. Lahat tayo, kailangan naman talaga natin mag-work hard dito para ma-achieve natin yung dreams natin. Hindi tayo pwedeng nag-aantay lang. Tapos wala tayong ginagawang effort on our own. Hi, Isay! So, ang sabi niya is, Happy Family Day. Dami ko learning sa content nyo. Etong mga ganitong comments ang nakaka-inspire sa amin to share something about our lives na wherever we are placed by God to showcase His majestic power. So, yeah. Yun, so siguro it comes with age din dun sa mga life experiences namin. So yun, sinishare lang namin ngayon yung kay Adventurer YXZ. Ang question niya is, PR na ba kayo? Ang answer is hindi pa. So currently, naka-work permit po kami pareho ni Jamie, but we're working on dun sa PR namin. Sa next comment naman is yung kay Kaching1223. May common and fatal mistake ang mga Filipino, mag-impose ng social status sa ibang tao. Sobrang swerte kami kasi dito kami sa part ng France na konti lang ang Filipino. So ang entourage ko mostly Europeans. Ang gusto ko lang sabihin, chase your happiness and stick to your values. Filipinos will say kayo that diskarte while missing the essentials. Live simple life and spend time with the kids. Travel when you can. It will create moments the kids will remember even when they are grown up. Traveling also builds confidence with the kids if they are in an unfamiliar place and the only confidence they can hold on to is dad or mom got it covered. Do not be house poor like most of the Filipinos in Canada. Na after paying mortgage and property taxes, wala na sila extra money to experience life. Tandaan, ang buhay ay may depreciation. The land appreciates, not the house. May maintenance, may taxes. Don't give in to social cliches na at this point, dapat may bahay na tayo or what. Be
be ready, siguro yan. Be ready when you do that. There will be more expenses than rewards. So live life according to your values. Do not succumb to Filipinos saying otherwise. Para saan pa at nag-abroad tayo if ang gagawin natin style ay parang sa Pinas din. God bless, guys. Yun, so ako nag-agree ako doon dahil yun nga, may reason nga kami kaya kami pumunta rito. Gusto nga namin baguhin yung buhay namin, pero kung uulitin lang namin kung ano yung ginagawa namin sa Pilipinas, then what's the point pa nga nagpunta kami dito? Lagi ko nga rin sa'yo sinasabi na parang we are given a chance para baguhin kung ano man ang experience natin sa Pilipinas, baguhin natin yung mga maling nagawa natin. And kami as a family, ever since before nga, na we see to it nga nag-travel kami every year dahil siguro yun doon namin nararamdaman yung sense of fulfillment. Doon din nag-start na nag-video nga ako. So kung babalikan nyo nga yung mga earlier videos ko dito sa channel na to, nung hindi pa ako nag-vlog dito sa Canada, makita nyo, puro mga travel nga, yung mga ginagawa kong videos, hindi ba na ako nagsasalita. So ang tawag doon, parang montage, di ba? Montage, oo. Parang yung mga clips ng mga videos na kinukunan mo doon, parang kinocompile mo siya, tapos may background music na na-associate ng mga bata sa music na, di ba? Naaalala mo si Enzo? Parang... Yun nga, kasi kami, yung mga videos namin, every time binabalik-balikan namin, especially kapag wala kaming ginagawa, yung mga kanta, kasi parang kinukuha ko lang din siya sa YouTube. So may mga ibang videos din sa within YouTube na ginagamit yung mga kanta na yon, and yung mga anak ko na associate nga nila yung kanta kung saan kami nagpunta. And yun nga, nakakatuwa lang every time na pag napapanood namin yun. And minsan, syempre like si Sky, hindi pa niya naiintindihan lahat. Minsan tinatanong niya kami, bakit wala daw siya sa video? Pero kasi hindi pa nga siya pinapanganak during that time. And minsan niloloko ko rin sila Enzo na, bakit wala rin ako sa video? So alam niya na ako kasi yung nagtitake ng video, so that's why wala ako dun sa video itself. From Fish and Corals, happy for you and your family. Hoping na ma-PR na kayong lahat, pati yung anak niyong nasa Pinas pa. Ang good vibes lang ng specific na vlog na to. More of this. Sobra kaming nai-inspire sa mga ganitong comments na kahit papano with our lives, nagbibigay kami entertainment or happiness sa inyo dyan na nanonood. And yung next is from Maria Tan. Saan po nag-aaral yung dalaga niyo po? I thought she already graduated last time. Kung student visa po siya, is she in college now? Is it still free for college? Thank you for answering. So yung answer po is naka-gap year po siya and hindi po free yung college dito. And may follow-up na comment dun sa comment niya galing kay Mario S. Ramirez. Try the OSAP, but unfortunately, pero correct me if I'm wrong, parang yung OSAP ata ang eligible lang doon is yung PR na or yung citizen dito sa Ontario. Canadian Beshi 8906? Okay. So, I'm happy for your family. Tama yung mag-spend ng time with family. Ang pera makikita pa, pero ang time hindi na maibabalik. Maganda rin sa Muskoka, Kawartha Lake, Hamilton Falls, Algonquin Park, Sobol Beach, Kincardine, and etc. So maraming magaganda rin dito sa Ontario. Ngayong winter, maganda maglakad sa trails. May outdoor ice skating rink din sa Celebration Square. Blue Mountain, Toronto Center Island, camping sa Ontario Provincial Parks, tubing sa ski hills, Sentinel, Etobicoke, etc. Enjoy. Yun din ang na-realize ko when we arrive here in Canada na parang you get to enjoy simple life. You get to enjoy yung mga little things in life na parang hindi mo, parang hindi mo nanonotice when you were back in the Philippines because sobrang busy ng life mo dito. Kahit pa paano yung mga maliliit na bagay, nakikita mo na siya ngayon at nagkakaroon siya ng value sa buhay-buhay natin. Miss Virna Vargas, praying for your family to stay permanently here in Canada. Yun nga po, kami rin, yun din yung pinagpipray namin. Pero it's always up to Him if it's His will for us to stay here. We can only do so much and it's only up to Him if He wants us to be PR. Ito yung next question galing kay Joey M. Yun, actually, pinag-isip ko nga kung anong sasagot ko rito, pero siguro isama ko na nga lang dito sa video dahil mahirap mag-explain. Yun, so yung question niya is, mas maganda ba ang buhay ngayon kesa sa iniwan nyo? Oo, alin ang mas maganda? Buhay ngayon sa Ontario o buhay noon sa Pinas? Ang hirap ng tanong kasi, ano ba?
Siguro sa ngayon, ang nakikita kong mas maganda ngayon is yung sa stability. When it comes to my career, yung stability ng job ko. Kasi back in the Philippines, alam nyo naman na parang commission-based lang ako. You need to work hard every month in, month out para kitain mo yung dapat mong kitain. Unlike ngayon na nandito ako sa Canada, yung stability na may pumapasok na sweldo, although it's not as comparable as how it was in the Philippines, mas maganda ang buhay dito kasi mas nagkakaroon ako ng oras ng quality time with my kids. So yun, so mas nagkakaroon ako ng quality time with my kids. I get to see them grow up kasi yung school dito, 'di ba? They start at 9 a.m. Tapos yung work ko, naman siya, nagva-vary siya. So may time ako to wake them up, na magkakaroon ako ng quality time to hug them before they go to school, lambingin ko sila, prepare ko yung food nila, na hindi ko nagagawa yun sa Pilipinas before kasi yun nga, commission-based, so kailangan kong kumayod agad. So wala akong ganung time na naibibigay sa mga anak ko back in the Philippines. Depende sa'yo kung ano ba ang qualifications mo ng maganda ang buhay. Kasi like for me, I really value yung time. I really value peace, parang contentment, parang ganon. So dito ko siya, for me personally, dito ko siya naranasan, dito ko siya naramdaman. Mas naging close kami as a family, mas naging close ako sa asawa ko, mas naging close ako kay Sarah. Close ba tayo? Oo, close tayo, diba? so yun, parang kasi wala na kayong ibang lalapitan pa. Ay, kung hindi, kayo na lang, diba? Kasi sila lang naman ang family ko dito. Tsaka, syempre sila Alex. Pero, sila na lang yung family ko na everyday ko nakakasama, yung immediate family. Dahil sa Pilipinas, marami akong options. Kasi nandun lahat ng kapatid ko, nandun din lahat ng pinsan ko, tapos friends ko. So parang mas marami akong time with them. Pero dito sa Canada, mas na-discover ko yung personality ng bawat isa. And yun naman yung importante sa akin, 'di ba, yung family ko. So for me, mas maganda ang buhay ko hindi mas maganda. Mas maganda ang buhay ko dito sa Canada kasi I am very contented na parang feeling ko nga, sabi ko, wala naman ako kailangan patunayan when it comes to the career para lang masustain namin yung basic needs and wants ng kids namin. Sobrang happy na ako. Mas simple yung buhay namin dito, pero yun nga, sabi nga ni Jamie na magkakasama kami as a family and mas tahimik yung buhay namin dito. And sabi ko nga doon sa last video ko na kahit pa paano nabibili nga namin yung mga gusto namin, hindi naman siya ganoon kamahal, pero like ngayon na-enjoy namin yung pagbili-bili namin ng prutas. Especially itong asawa ko, yan, mahilig din niya mag-grocery. So most likely, since nagpa-member na nga kami ng Costco, ayan, mapapagastos kami. Hindi naman kasi mahilig talaga ako mag-grocery kahit ang window shopping ko talaga sa grocery. Hindi ko alam bakit na parang nag-e-enjoy akong makakita ng mga bagong bagay, bagong pagkain. Yun talaga yung bagong pagkain kasi mahilig ako mag-try ng mga new stuff. Mahilig ako sa chips, mga maliliit na bagay na kinakain. Dito, natuto akong mag-experiment sa kitchen, natuto akong magluto ng mga kakaibang pagkain. Tapos yun, nagiging routine ko na yung pag-prepare ng baon. So, may baon serye din ako sa sarili kong phone. Diba? So yun yung mga challenges ko naman dito na fulfilling as a mom. So siguro early to tell pa rin dahil yun nga, hindi pang kami stable dito, especially nga si Sarah, hindi nga namin alam kung anong gagawin namin sa kanya. Kasi as of the moment nga, hindi siya nag-aaral and at the same time, hindi rin siya pwede magtrabaho kasi yung original plan talaga namin is kapag nakuha na nga namin yung mga papers namin, i-apply din namin siya ng work permit but effective January 21st nga. So nagbago na naman nga yung rules dito na hindi na nga ngayon pwede siya applyan ng work permit. So ngayon, merong konting pressure na ma-PR kagad kami dahil yun nga, syempre iniisip din namin yung welfare ni Sarah na makapag-aral siya. Kay Kuya HT6951. Dati din ako dyan sa Ontario. Maayos ang trabaho ko at income, pero nung parating ng family ko, naisip ko na hindi nasasapat pa yung income ko, kaya nag-relocate ako sa Alberta. Mas mura ang bahay, mababa ang tax at plenty of jobs available. Kahit ako lang nagwo-work sa amin, kaya namin mamuhay na maayos dito. Si Mrs. focus sa mga bata. Hindi ko kasi kaya ng maging malamig for sobrang tagal
matagal na panahon. Parang ito ngang winter na to, parang feeling ko forever na siya eh. Tsaka parang ewan ko, I have this feeling lang kapag nakikita ko monochrome sa labas, parang black and white lang. Parang nakakasad siya, diba? Kasi ang lamig. So, parang sasakit din yung likod ko kasi tumatanda na tayo, diba? So, ganun. Yeah, but we'll never know kasi as of the moment nga, hindi pa kami makapag-decide sa mga bagay na yan. Kasi as of now, ang concern talaga namin is kung saan kami mapi-PR. Kay Mid-X Games, sa umpisa lang yan, mahirap. In time, pag okay na, tatawanan nyo na lang yung hirap na nalampasan nyo. Well, totoo naman yun. So, yun nga, sabi ko nga before na dati na ginawa ko nga ang diary itong YouTube channel ko na before binivideohan ko na sumasakay ako ng bus, times na naglalakad ako, yung mga times na halos hindi ako kumain ng isang buong araw dahil yun nga, parang tingin ko nga sa lahat, mahal. Pag nadadaanan ko nga yung mga videos na yun na ma-realize mo na, napagdaanan ko pala lahat yun. So hopefully after 1 year, kung ano man yung mga concerns namin ngayon, kung ano man yung mga pinagdadasal namin ngayon, after a few years, masabi nga namin na, answered prayer. And next is yung kay Miss Melinda Kang. Hi, can I have your email ad? May ask lang sana ako. Thanks. Actually, nagkausap na kami through Instagram. So, next week, mag-uusap sila ni Jamie. I'll call you po on Tuesday. Kay A. Hernandez 7401, thank you for sharing your progress. I've been following your journey from the time na hindi mo pa kasama yung family mo. It's inspiring to see your progress in Canada. By the way, ano po yung ginagamit mo for filming? Yun, so siguro ako na yung sasagot nito. So once again, thank you po na yun nga, sinubaybayin yung life story ko dito sa Canada. Yun, from the time nga na mag-isa pa lang ako dito. And minsan nga, binabalikan ko nga rin, no, yung time na sinundo ko sila sa airport dahil so siguro yun yung pinaka-turning point ng buhay ko rito dahil yun yung time na after more than 1 year, yun yung first time na nakasama ko ulit yung family ko. Kapag binabalikan ko nga yung video, nakita ko doon kung gaano pa kabata si Enzo at si Sky nung dumating ngayon. Pero right now, yun, sobrang laki na nila, sobrang kulit na nila. Tsaka nakakatuwa din pala itong kasi dati parang hesitant ako na mag-video ka kasi nga parang nakakahiya, 'di ba? yung mga nangyayari. Pero now looking back sa pag pinapanood natin yung mga videos natin noon makikita mo how the kids are developing themselves na parang ngayon mas nagiging vocal na sila sa mga bagay-bagay, 'di ba? Tapos mas nagiging active sila. Tapos so nakakatuwa din na balikan mo rin yung mga sad part nung videos mo before kasi ngayon ito na yung parang after 1 year ito pala yung nangyari, ito pala yung sagot sa problems natin before, diba? So ito pala yung malalagpasan mo, parang rin siya, parang nakakatuwa din siya for us, inspiring us to keep continuing lang and have faith. Yung pinaka-unfortunate nga na nangyari sa akin dito sa Canada is yung nanako nga yung sasakyan ko. But again, looking back, parang naging blessing siya. Kasi if not for that incident, hindi ko matututunan yung mga bagay na natutunan ko, and then hindi ko makikilala yung mga tao na nakilala ko dahil yun nga, parang before may nag-comment nga na if not for that incident, hindi na dami yung subscriber ko. Minsan nga, pag may nakakasalubong nga ako sa labas, di ba ikaw si Michael, ikaw yung nanakaw ng sasakyan. Kaya minsan, medyo negative na nga yung impression sa akin dahil every time nga, naalala nila is yung nanakaw nga yung sasakyan ko. But again, yung intention ko lang naman is i-document nga lahat ng nangyari sa akin dito sa Canada. Kasi after 3 years, hindi ko alam kung mag-stay pa ako dito or mapauwi kami sa Pilipinas para at least meron again akong pwedeng i-look back to na ito yung naging buhay ko sa Canada, ito yung mga ginagawa ko before, dito kami nagpupunta, ito yung mga kinakain namin, so ito yung mga nag-experience namin as a family. Yes, tsaka mai-immortalize mo siya kasi with the videos, diba? Parang it's a lifetime na parang even, as you said nga, na kahit tumanda na yung mga kids natin, tapos may mga sarili na silang pamilya, they would always have this channel to look back to na parang paano sila nung bata sila, what were they doing, how were they growing up, parang ganon. Yun. And to answer nga yung question niya, kung ano ba yung ginagamit ko na camera sa pag-vlog ko is itong DJI Osmo Action 4. Although maganda nga rin yung DJI na Osmo Pocket, but hindi siya pwedeng mabasa and hindi ko alam kung gaano siya ka-durable kapag nahulog siya. Unlike this, meant talaga siya for yung mga outdoor activities. So kahit na mahulog siya, kahit mabasa siya, like yung last time ngayon, napunta nga kami sa Great Wolf, ito nga yung gamit ko. So kahit na
sumasakay kami dun sa water slide, kahit na nagpupunta kami dun sa mga fountain, nagagamit ko pa rin siya. Yun yung reason ko kaya ito yung binili ko. And lastly, may nag-comment nga no, si Mr. Martin Marana 931. So ito naman yung comment niya. Go back to poor country Philippines where you belong. You complain too much. Canadians do not want you. So binalikan ko uli yung video ko. So hindi ko alam kung which part ba yung pwedeng naka-offend sa kanya. Ikaw, ano ba yung reaction mo dun sa comment niya? Wala, thank you for your comments. Thank you for watching our videos. Hindi, pero ako, nagtataka lang ako kasi the fact na naintindihan niya yung mga sinabi ko doon sa last video ko, so meaning to say, Pilipino rin to. Ano? Yan lang ang masasabi ko. Not everyone will be happy for you. Not everyone agrees to whatever you're going through. Ganyan. So, may mga ganun talaga. Ganun talaga ang life. Yun ang masasabi ko sa'yo. Pero buti na nga lang hindi ako affected sa mga ganitong comments kasi dun nga sa line of work ko before na kailangan ko magkaroon ng mga decisions na kahit na gaano ka good yung intention mo, meron pa rin masasabi talaga yung ibang tao. So kung papansin nyo nga doon sa comment section ko, wala masyadong basher doon. Hindi dahil sa wala akong basher, but I just choose na hindi maging toxic yung channel ko. Well, ako naman, open naman ako kung hindi kayo nag-agree sa sinasabi ko. But of course, syempre, pwede naman siya sabihin in a nice way. But eto, like yung comment na to, parang walang basis, walang premise kung bakit ba siya nakapagsalita ng ganon. Kaya yung mga ganyan, madali naman for me para i-hide na lang yung mga ganong klaseng comment. So for as long as wala naman tayong tinatapakang ibang tao, wala naman tayong ino-offend ibang tao. So yun, 8:45 na. Kasi tinanong ko nga si Ina kanina kung meron silang live today dahil nakita ko nga si Mark nasa Calgary ngayon. Akala ko wala. So 8:30 daw yung live nila, 8:45 na. Medyo late na kami. So siguro dito ka na muli tatapusin itong video. So again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!